Hello, hello Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin, the weekly reading for July 21 hanggang July 27. So Aquarius, kwentuhan lang tayo, pag-usapan natin kung ano ang lalamanin ng inyong kapalaran on those dates. So sit back, relax, and enjoy our reading. Use your intuition para makuha mo yung akmang para sa'yo. And kunin mo lang yung makaka-resonate ka and leave the rest. Yung ibang impormasyon para po sa ibang Aquarius yan. So later on, Aquarius, meron pa tayong isang sagot, isang tanong portion. So kung meron kang pang malakasang isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Pero sa isip lamang, sasagutin natin yan intuitively para secret lang natin yung question mo and I will try to answer your question. Okay? So Aquarius, thank you again for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you again for your generosity and kindness and support po sa ating channel. Dahil lang po yung tanging paraan para supportahan po tayo every time na meron tayong free reading for Aquarius. So thank you again for not skipping the ads. So Aquarius, ano naghihintay sa inyo ngayon July 21 to 27, inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Moon card. In the area of what you want, you have the Three of Wands. Beautiful. In the area of what you need, you have the Strength card. In the area of what's affecting your current energy, you have the Star card. Beautiful. Ang ganda lang magkasunod nito. In the area of your near future, you have the Nine of Cups. Wow, Aquarius, kung alam mo na, kung lahi ka nanonood sa channel natin, pag lumalabas si Nine of Cups, this is a confirmation for you to make a wish. So ngayon, close your eyes and concentrate on your wishes. Kung mahaba yan, you can pause the video para masabi mo na mahaba ang wishes mo because your spirit guides and angel guides ay nasa paligid mo lang feeling the frequency and energy of your wishes at mas mapapabilis ang pagkapatupad ng mga prayers mo na yan. So ngayon, make a wish because Nine of Cups is here telling you meron kang wish na matutupad, a fulfillment, happiness, and contentment in area of your life in the near future. Congratulations. In the area of our challenge for the week, you have the Seven of Pentacles. In the area of your fortune, you have the King of Cups. In the area of your divine messages, you have the King of Swords. Okay, two kings. It's all about the mind and the emotions. So may pag-uusapan natin yan. At ang outcome mo for the week, pag-usapan natin later at the end of our reading. Sabay-sabay ito siyang bubuksan kung ano ang possible outcome mo for the week. So bago natin basahin in a very comprehensive way at detalyado ang mga cards mo, alamin muna natin kung anong lingering energy in your background. You have the Four of Cups. Okay, this week, nakita ko yung pagod, yung kawalan ng pag-asa in your part sa mga bagay na hinihintay mo, no? Because you've tried many times para gawin ang isang bagay o para pagtagumpayan ang isang bagay and I feel like maraming beses ka nang nag-fail, maraming beses ka nang nabigo, maraming beses ka nang nasaktan o walang napala sa mga bagay na pinagsumikapan mong gawin. Pero this time around, things will change, Aquarius. Things will change. Something is about to come in your life. Kaya ngayon, wag ka na daw malungkot, wag ka na daw magkaroon pa ng boredom or dissatisfaction with life because something is about to enter sa buhay mo. Something that will give you excitement. Pwedeng bagong opportunity to about love or about a new project or a new endeavor or a new negosyo o trabaho na nagbibigay sa iyo ng pagkakataon to change your life for the better. Hindi ka na malulungkot sa mga ginawa mo, hindi ka na mabobore o mawawala ng pag-asa because something new is about to come. Something missing in your life ang darating this week, so congratulations. Ito yung mga bagong bagay na dapat mo daw yakapin at huwag mo daw i-take for granted. Baka kasi kakatingin mo sa mga bagay na nanghinayang ka, kakatingin mo dun sa mga pagkakataon kung saan ka nagkamali o palagi mong nire-revisit kung ano pa pwede kong gawin, baka pwede pa dun, baka okay pa ako, pero baka daw hindi mo mapansin itong bagong kumakatok sa pintuan mo na bagong opportunity, bagong idea o bagong pagkakataon. Baka hindi mo siya makita kasi nakatuon ka pa dito. So make sure na bukas ang isip mo, bukas ang palad mo, bukas ang sarili mo sa mga bagong bagay o bagong opportunity na maaring magpabangon sa'yo at baka yun daw ang magbigay sa'yo na bagong simula. Okay? So make sure, baka kasi yung mga bagong darating ay dumating siya in the form of trabaho o form of bagong aasikasuhin o baka hindi siya yung talagang iniisip mo na gusto mong makuha pero yun lang pala yung susi para makuha yung goal mo na gustong gusto mo. Halimbawa,
gusto mo mag-nurse pero walang bukas na hospital for you sa Pilipinas. So baka ang nagbubukas sa yung pinto ay clinic sa school o clinic sa isang kumpanya. So maging open ka daw sa mga bagong opportunity na pwedeng maging panimula mo para yakapin yung mga bigger goals mo this time. Okay? So that is your lingering energy in the background, being open to a possible blessing sa life mo this week. But bago natin basahin ang full spread mo, alamin muna natin kung anong another oracle cards na magbibigay sa'yo ng clarity for this whole week. Okay? First, you have number 12, Canary Spirit, sing your own songs. Ngayon daw, dapat yung boses mo ang pinapairal mo. Yung salita mo, yung nilalaman ng damdamin mo, hindi ka lang basta napapersuade ng ibang tao. Dapat yung opinion mo, boses mo. Hindi ito nanggagaling sa opinion ng iba o sa sinasabi ng iba. Kailangan ikaw mismo may sarili kang paninindigan sa mga gusto mong gawin. Okay? Speak up your mind. Another message you have, number 13, Cat Spirit, claim your independence. So ngayon, dapat malaya ka, nagagawa mo yung gusto mo, sinusunod mo yung gusto mo, at niyayakap mo yung mga bagay na alam mong for you. Another message you have, number 9, Brown Bear Spirit, take time out. Ngayon, kailangan mo daw kumawala muna, umiwas, let go, in order for you na maging malinawan ka sa mga bagay na gusto mong gawin. Malinawan yung boses mo, malinawan yung isip mo kung ano yung tama mong habulin, tama mong i-pursue, at tama mong mga bagay na gusto mong habulin sa buhay mo this time. Kasi baka mamaya, if you're very, very confused with a lot of people in your life, telling you to do this, telling you to do that, simulan to, simulan yan, pinapayuhon ka ng here and there, and ang nangyayari, nawawalan ka na ng sarili mong autonomy, nawawalan ka ng control sa sarili mo, feeling mo, kapit-kapit ka sa leeg o nakakulong ka dahil sa opinion ng ibang tao. Ngayon, kailangan mo daw harapin yung mga bagay na gusto mo. Tell it as it is. Sabihin mo yung nilalaman ng puso mo. Habulin mo yung mga gusto mo. Claim your independence. Ibalik mo sa sarili mo yung control mo sa buhay mo. And take time out. Ngayon, kung kailangan mo umiwas kasi sobra-sobra na, go push. Give yourself some time to rest, some time to think about this on the next day. Pero kailangan mo pa rin siyang harapin because your independence matter. Kung ano yung para sa'yo, at yun dapat ang hinahabol mo at hindi yung gusto lang ipagawa sa yung ibang tao. Okay? Make sure to do that this time. So, Aquarius, pag-usapan natin ang iyong full spread at the center. You have the Moon card. The Moon card, marami kang questions, marami mga bagay na hidden sa'yo, mga bagay na hindi mo alam. Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ako iniwan yan? Bakit hindi ko nakuha yung trabahong yun? Napakasipag ko naman. Tama naman yung papers ko. Bakit hindi ako natanggap sa Japan? Bakit nagsara? Okay pa naman. Hindi ako nakahabol. Ginawa ko naman lahat. Ganyan. So, you have a lot of questions in your mind pertaining to a different things, different aspects sa buhay mo. No? Marami kang mga bagay na iniisip kung para sa akin ba to? Dapat ba akong tumulay sa trabaho na to? Para sa akin pa ba tong pangarap na to? Napakahirap. Walang tumutulong sa akin. Hindi ko makita yung outcome. Hindi ko makita kung magtatagumpay ba ako dito. So, you have a lot of questions. Especially sa mga bagay na nagawa mo na before parang napaso ka na Nakita ko yung parang kawalan ng pag-asa sa ginagawa mo this time because you have been failing a lot o marami kang ginagawa ng paulit-ulit pero same pa rin yung outcome. And you feel like kailan ba darating yung para sa akin? Kailan ba darating yung katiwasayan or prayer na dinasal ko o yung plano na matupad for me? With the 4 of Cups here, telling you yes, may darating for you. Kaya huwag kang hihinto, okay? Huwag kang hihinto sa ginagawa mo this time. Tumulay ka lang. Tignan mo siya, yung lobster, tumutulay siya doon sa lupa, patungo doon sa bundok. Yung bundok na yun yung katuparan ng kanyang dreams. Kita nyo ba? Yan. Yung bundok, yun yung katuparan ng kanyang dreams. Sandoon lahat ng minimithi niya. Pero dahil madilim, maraming harang, maraming kailangan tulayan, nahatakot siyang gawin yun. Nahatakot siyang pumunta doon. Kasi iniisip niya, kaya ko ba? Magagawa ko ba? Yung nasa isip ko bang outcome ay talagang makukuha ko? Sabi ng spirits mo, if you truly trust yourself, if you trust God, and you trust the journey, magagawa mo to. Walang alinlangan, walang duda, walang what if, walang question in your mind. You just need to step forward and continue doing this hanggang sa maabot mo siya. Use your intuition para malaman mo ito ba yung para sa akin? Am I doing the right thing? Kailan ko ba idiretso? Kapag tawag ang damdamin mo na yes, ito yung gusto ko kahit unclear, kahit unsure, kahit di sigurado, kahit malabo kung sa damdamin mo ito ang gusto mong gawin, push, go. Because malapit mo na makuha yung bagay na missing sa buhay mo. No? Ibibigay na siya sa'yo this time. So congratulations. If you don't quit, if you don't stop, you will get it. Okay? The Moon card, i-clarify natin.
The Moon card is being clarified by, ayan, tumalon, kunin natin silang dalawa. You have the Chariot card, yes, aabante na yung plano. Meron nangyayari, meron kang nakikita, meron kang nakikitang progress this time. So make sure, don't stop, don't quit. The Chariot card is telling you, you are ready, you are protected, the universe is here, guiding you, protecting you sa journey mo na ito, sa diskarte mo na ito. Some of you are traveling. Both cards are telling you may pag-travel, may pagpunta sa ibang lugar, ibang industriya, ibang bansa, or ibang destinasyon. Pero nevertheless, this is a tough journey, pero kakayanin mo siya because may basbas ka at meron kang protection. With the star card here, takpang ko lang siya. The star card, yes, papalapit ka na daw sa journey mo, sa mga pinagdasal mo. So continue building that hope. Huwag ka daw mawala ng pag-asa. Don't quit, don't stop because may progress ka nang nakikita. At palapit ka na sa mga hiniling mo. Sa star card here, you'll be shown the way. Makikita mo na yung tamang direksyon, tamang landas, kaya huwag kang hihinto, okay? This is really a beautiful, beautiful time for you to chase what you want kasi makukuha mo na siya, okay? In the area of what you want, you have the Three of Wands here. You've been waiting for a long time para dumating ito. Like I've said kanina, meron kang mga bagay na pinagtrabahuhan and you feel like, ano pa bang kailangan kong gawin para maging tama na to this time, para makuha ko na this time yung mga bagay na hinihintay ko. You're very, very bored na. You're very, very dissatisfied na sa mga nangyari. Nawawalan ka ng pag-asa. Pero ngayon, sa pag-andar ng lahat ng bagay, umaangat ulit yung pag-asa sa puso mo. There's hope na sumisibol ulit kasi umaandar na yung mga bagay na ginagawa mo. With the Three of Wands, something is arriving in your life this time. May dumarating na, meron ng I'm seeing this week, may unti-unti ka na nakikita na pag-andar o may unti-unti na nagbabago. So ngayon parang sayo mo, okay, ituloy ko lang kasi meron ng umaandar, meron ng nangyayari. So make sure this time around, don't turn your back, okay? Huwag ka nang babalik, huwag ka nang uurong, huwag ka nang atras. Idire-diretso mo na to kasi paparating na siya, okay? Matagal ka naghintay, so bakit ka pahihinto ngayon? So make sure this time around, continue what you've started, be decisive, face this, harapin mo, paparating na siya para sa'yo. Okay? The Three of Wands, i-clarify natin. As Three of Wands, tira mo nakatalikod siya sa atin. Ibig sabihin, hindi na siya lilingon sa nakaraan. Hindi na siya babalik pa. So ngayon, wala nang atrasan to. Go push and get your outcome na hinahangad. Okay? Get your blessing this time. The Three of Wands being clarified by the King of Cups. Dalawang beses lumabas ang King of Cups. Ngayon, sabi ng spirit guides mo, kalamangin mo ang iyong emosyon. Habang naghihintay ka, habang nagtsatsaga ka abutin o kunin yung mga bagay na matagal mo na pinagkatrabahuhan, matagal mong hinihintay, para tilihin mo yung kalmado mong emosyon sa mga nangyayari this time. Walang puwang para sa iyo, Aquarius, yung magalit, mainip, mairita, magkaroon ng maliit na pasensya. Wag mo gawin yon because baka makahadlang yan sa mga hinihintay mo, okay? Siguro ngayon, kailangan mo kausapin, talk to them calmly, bigyan mo ng maraming oras yung pag-iisip kung anong tamang approach, kung anong tamang pagkausap sa kanila na parang, uy, meron po ko hinihintay, ano na po bang development? So kausapin mo daw malumanay. Walang mangyayari kung paiiralin mo yung init ng ulo o kawalan ng pasensya. Ngayon, take the balance in your life. Balansehin mo lang, kalmahan mo lang. It will come at the right time, in God's perfect time, kaya maging at peace ka doon. Okay? In the area of what you need, you have the Strength card. Ngayon, kailangan mo magpakatatag, Aquarius. Kailangan mo magpakatatag, kailangan mo maging pasensyoso sa sarili mo, sa kapalaran mo, because darating naman na paparating na siya. Yung bagong opportunity o new blessing o bagong chance, pagkakataon na itama yung mga bagay na akala mo before wala nang way o wala nang chance. Ngayon, God is giving you another chance. Kaya, be kind to yourself. Tira mo sa Strength card. Hawak-hawak niya yung bibig ng lion. Yung lion hindi nagagalit, hindi nagwawala, hindi siya sinasakmal. Ibig sabihin, gentle yung paghawak mo. Ganon ka rin sa iyong kapalaran, ganon ka rin sa mga hinahabol mong dreams. Huwag kang atat, huwag mong minamadali, huwag mong nirarush, huwag kang mainip, huwag kang mairita, no? Be kind to the process. Just go with it, go with the flow. Gawin mo lang yung makakaya mo. Kung ngayon hanggang dito lang, bukas may chance ka pa ulit. Kung naiinip ka, kalmahan mo. Kasi ibig sabihin kung hindi pa nangyari ngayon, may tamang timing. Okay, pero malapit na siya. I'm seeing here, malapit mo na makuha yung hinihiling mo. Dalawa pa lang beses ba si star card here? Yes, a wish is being fulfilled. Meron kang dasal na na hiniling at ngayon papalapit na siya sa buhay mo. Congratulations. Ngayon, be kind to yourself. Be gentle to yourself. Marami ng pressure sa paligid mo mula sa ibang tao. Kaya ikaw mismo, dapat huwag mong bigyan ang sarili mo ng same pressure. Okay?
be kind, be gentle to yourself, makukuha mo yan. Tamang tiyaga, tamang pagtitiis, and also tamang paglalaan ng effort, no? Ito ang panahon na huwag kang sumuko. You've done a lot of things sa paulit-ulit. Ito yung pagkakataon na this time around, makukuha mo na siya. Kasi nakuha mo na yung sistema. Di ba parang pag may paulit-ulit kang ginagawa, tapos nag-fail ka, pas inulit-ulit mo ulit, nakukuha mo na yung sistema, nakuha mo na yung secret o yung paraan kung paano ka na this time around mag-win. Ito yon. Dahil paulit-ulit mo siyang tinry, ikaw na ngayon kakamal ng tagumpay this time, okay? The strength card is being clarified by the lover's card. Yes. Ngayon, sabi ng spirits mo, bukod sa pagtatyaga, bukod sa pasensya, at bukod sa pagiging gentle sa sarili mo, kailangan daw ilabas mo yung passion mo. Ito ba talagang gusto mong gawin? Para saan ba to? Ano ba yung fino-fulfill nito sa buhay mo? Kapag nasagot mo yan, mamahalin mo pa higit lalo yung ginagawa mo this time. Lalo ka magiging pasensyoso, lalo ka magiging hopeful, lalo kang tataas yung pag-asa mo, at yung pananalig mo na makukuha mo siya kasi gano'n mo siya kamahal itong bagay na to o taong ito na pinipili mo, no? Because ngayon, very, very committed ka dito. Kailangan daw ng commitment, kailangan daw ng love, ng passion para makuha mo siya. Okay? Para buong buo mapasayo siya. Okay? You need to be committed dito. Pananindigan, and also continuous trust na mapapasayo yan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the star card here, confirming na kung talagang may tapat kang pananalig, meron kang hope, and hindi mapapatid na pag-asa sa puso mo, makukuha mo siya kahit gaano kahirap, kahit gaano kalabo, kahit gaano ka-unclear, ka-unsincere, kagulo yung ginagawa mo this time patungkol sa iyong dreams. Kung enough at malaki ang iyong pananalig dyan at hope na makukuha mo yan, walang question, sa'yo yan. Okay? Walang question. Dire-diretso ang takbo ng journey mo, walang pipigil dyan, at lalong lalaki pa yung chance na makuha mo ang dreams mo. 2 beses lumabas ang star. Meron sa inyo gagaling from a sickness. Nakita ko yan. Naghihilom na yung sugat from the past. Congratulations. Nakita ko rin dito na meron ka talagang wish na matutupad this time. So congratulations. Ito yun. Kung ano yung missing sa life mo na matagal mong hiniling na makukuha mo na. Continue believing. Okay? Continue believing that it will be yours. Alam mo, ang susi sa manifestation is yung paniniwala na talagang sa'yo yun. Alisin mo yung sana po, sana ganyan, sana po makuha ko yan. Oo nga no, hindi ako sure pero sana nga, sana. Kakasana mo, binibigyan mo ng duda sa universe. Binibigyan mo ng duda yung frequency of manifestation. So ngayon, believe it that it is yours. Believe na makukuha mo siya sa time na ipagkakaloob ni God. Parang akin yung kotse na yan, akin yung bahay na yan. Makukuha ko yung trabaho na yan, walang duda, akin yan. So, magkakaroon ka ng believability, and that will lead you to really acquiring it. Yan ang power ng manifestation, okay? The star card is being clarified by the Emperor card. Yes, ngayon magkaroon ka talagang lakas sa loob, tibay na loob, and tapang na makukuha ko to. Diba ang Emperor, kung ano yung gusto niya, makukuha niya yon with enough skill, with enough believability, and tapang na suungin, yung dapat suungin, hindi siya uurong, hindi siya susuko, hindi siya mawawala ng pag-asa, at kanya yon, okay? Yan ang kailangan pa iralin this time. Sabi rin ng spirits mo, kailangan pa iralin ng disiplina sa sarili mo na itutuloy-tuloy ko to, hindi ako hihinto, hindi ako panghinaan ng loob, consistent ang effort mo, consistent ang power mo na gawin yan, okay? In the area of your near future, eto ka naman. Pag dinaanan mo to, 1, 2, 3, 4, lahat ng sinabi ko kanina, ginawa mo, eto ka, the 9 of Cups. Wish fulfillment. Makukuha mo yung winish mo. Makukuha mo yung pinagdasal mo. At sobrang saya mo. Nakaupo ka na dyan, freely, makahinga ka na maluwag, panatag ang puso mo kasi nakuha mo yung mga bagay na dinasal mo. You're now parang conquering anything with contentment, kaligayahan, satisfaction. Nakita ko, you will get it. And napakasaya mo kasi sabi mo, sulit lahat ng pinaghirapan ko, sulit lahat ang ginawa ko. Ngayon nakaupo ka dyan, getting the things na dati akala mo imposible lang, dati akala mo walang-wala, pero meron palang tsansa. Ngayon, sipagan mo pa. Ituloy-tuloy mo lang, huwag kang hihinto. Continue having that strength, continue going to that journey kahit mahirap. Believe in yourself, have some discipline and hope in your heart. Balansehin ang emosyon. Huwag ka nang liliko, huwag ka nang lilingon. Continue moving forward, huwag ka nang uurong, and you will have this beautiful satisfaction sa buhay mo. Okay? Napakaganda. I wish fulfillment is coming in your life. 9 of Cups, i-clarify natin para sa buhay mo for the week, for the near future.
Kina mo naman katabi niya, dahil nasa sa'yo lahat, panatag ka na. Dahil kontentong-kontento ka sa buhay na meron ka o sa mga bagay na nakamit mo sa buhay mo, ito ka, payapa ka nakaupo. Kahit anong gulo ng paligid sa'yo, you're very, very content. Walang kahit sino nakakasira ng mood mo because you're very, very happy with what you have. Okay? So the Knight of Cups being clarified by the Queen of Pentacles. Whew! Wow! Napaka-happy mo daw sa resources mo. This is about you gaining money, ha? Because dito nag-multiply ang kaperahan. Hindi siya nauupos, hindi nauubos, hindi ka na magkakaroon ng problema para next month, paano pambayad ng kuryente, paano pambayad ng ganyan, paano panghulog dyan, para sa pag-aaral ni Bunso, sa nakukukuha. No, wala ka ng ganung problema in the near future. Magkakaroon ka ng enough blessing, magkakaroon ka ng enough resources para gastusan o para makaipon, para magkaroon ka ng enough abundance in your life. Napakaganda na near future mo. Satisfied ka, masaya ka, kontento ka, and then yumayabong pa, lumalaki pa, kung ano man yung pinagkakaabalahan mo. Whether negosyo, nakita ko dito na yayabong yan, lalaki yan, dire-diretso ang pagpasok ng customer, dire-diretso ang paglaki ng kita mo. Sa trabaho naman, satisfied ka sa trabaho mo kasi solid doon, regular ka, tapos may benefits pa, okay naman ang sweldo, nabibigay mo na yung needs ng family. Kung ito man ay para sa pangarap mo, nakita ko na unti-unti mo na siya na-fulfill. Dumating na yung blessing na hinihintay mo at nakita ko yung satisfaction and parang sabi mo, okay na ako dito. Maligaya ka na meron siya. And then yun, nakita ko na yumayabong lumalaki at napupunan niya yung mga needs mo. So, multiplying your resources, multiplying your money. So, congratulations. Manlibre ka naman Aquarius kasi yayabong ka sa swertihin ka in the near future. In the area for challenge for the week, you have the Seven of Pentacles. Ngayon, nagumuni-muni ka na. Nagkakaroon ka siguro ng mga duda kasi binabantayan mo yung progress mo, binabantayan mo yung pag-abante o pag-andar ng mga bagay na ginagawa mo, binubuno mo, no? Pero ngayon sabi mo sa sarili mo, ano pa bang hihintayin ko? Pagod na pagod na ako, meron pa bang mapapala dito? May say pa ba to? Aalis na ba ako? Mag-quit na ba ako, no? Sabi ng spirits mo, nandun ka sa verge of quitting. Nandun ka sa verge of stopping yourself or umaatras ka na. Sabi ng spirits mo, huwag kang umatras. Malapit na. Malapit mo na makuha yung para sa'yo. Dito ka pa ba susuko? Ang dami mo nang ginawa, ang dami mo nang pinaghirapan. Why stop now? So ngayon, ilaban mo pa. Continue, have that courage, that patience na yung pinaghirapan mo idarating this time, magkakaroon din ng bunga. Ang challenge sa'yo ay huwag mag-quit. Challenge sa'yo ay maghintay, magkaroon ng pasensya, magkaroon ng tamang mindset to wait for it. Kasi baka mamaya mainip ka, gumawa ka ng kakaiba bagay, gumawa ka ng impulsive na decision, baka maapektuhan yung hinihintay mo, okay? The Seven of Pentacles being clarified by the Sun card. Yes, ngayon sobrang lungkot mo, takpan ko lang ha. Ngayon sobrang lungkot mo kasi nga hinihintay mo yung mga bagay at naharangan na yung isip mo sa kalinawan. Yan, nawawalan ka ng enlightenment, nawawalan ka ng right thinking because naiinip ka na o nawawalan ka ng pag-asa sa mga hinihintay mo. Whether tao man yan, pangarap o goals. At this time around, unti-unti nang lalulusaw yung dreams, nalulusaw na yung pag-asa mo nga. Pero sabi ng spirits mo, mag-wait ka lang. Be positive because Sun cards giving you positivity, trust, and also kalinawan ng isip na o nga no, siguro nga baka matagal pa ito, siguro nga meron pang dapat buhisiin, hintayin ko pa, hindi ka mawawalan ng pag-asa, meron pa mangyayari ito, meron ka pang glimpse of hope na nakikita dito that it will come in your favor. Okay? So this time around, be positive, have more patience sa mga hinihintay mo and it will be yours. Okay? In the area of your fortune, you have the King of Cups. Yes, ngayon, linggong ito, darating sa iyo yung kaparatagan, katahimikan, resting. Para magkakaroon ka ng pagkakataon na umupo lang, mag-relax lang, walang takot, walang duda, walang alinlangan, walang pangamba sa puso mo, no? Makakapag-relax ka na daw. Because parating na yung mga bagay na inaasahan mo before, na akala mo hindi na darating o akala mo may takot ka na baka mauwi sa wala. Pero ngayon, panatag ka, balance ang life mo this time. Nakatulog ka na maayos at the day, ginagawa mo yung mga gusto mo, ginagawa mo yung mga kailangan mo, pero at the same time, may time ka pa for yourself. Kahit anong gulo ng paligid, nakikita ko dito na balance ang lahat. You're now relaxed and emotionally matured ka na. No? Parang kung ano mang gagawin ng ibang tao, hindi ka naapektuhan, hindi ka agad nagasalita, hindi ka agad sumasabog. Ngayon, iniisip mo, kailangan kalmahan ko lang sarili ko, walang madudulot yung emosyon, walang madudulot yung galit, walang maidudulot yung irita sa outcome ng ginagawa mo. Isip pa pinapairal mo this time. Congratulations. The King of Cups, i-clarify natin. Nakita ko rin dito, you will have a meaningful conversation with someone na matalino, someone na
mabait, marunong umunawa, masarap kausap, ano. Pag nakausap mo yung tao na yan, magiging maliwanag sa isip mo kung anong dapat mong gawin, kung anong dapat mong tiyagain, liliwanag sa iyo kung ano yung dapat mong, kung paano mo tignan ang buhay. Yan. This person will talk to you, kwentuhan lang kayo, tapos bibigyan kanya ng payo at malilinawan ka daw. So this is a very, very meaningful conversation, okay? The King of Cups being clarified by the Judgment card. Yes, congratulations. Sabi ko sa iyo, 'di ba kanina, this conversation on this pag-uusap will give you the clarity because Judgment card is like parang light bulb moment na parang nalinawan ka, nagising ka sa katotohanan na parang, okay, now we understand. Thank you ha, buti nag-usap tayo, nalinawan ako sa sinabi mo. So, this conversation, a heart-to-heart conversation, will give you the clarity, the paggising, the pagkaunawa sa mga bagay-bagay na parang, okay, now naiintindihan ko na, alam ko na yung gagawin ko, alam ko na yung pursuit ko, o alam ko na yung next step ko. So, thank you for this conversation. This will lead you to an enlightenment, awakening sa mga dapat mong maintindihan this time. Congratulations. That's really a fortunate time for you. In the area of your divine messages, you have the King of Swords. Si King of Swords, sabi ng spirit guides mo, maging matalino ka daw this time, Aquarius, sa mga gagawin mo. Hindi pwedeng gusto mo lang to, gusto mo lang yan, gusto mo lang yun, gagawin mo na. Kailangan pinag-aaralan, binubusisi, kasi marami sa atin impulsive sa mga ginagawa. Maraming nadala lang emosyon, nadala lang sinabi ng ibang tao, inaksyonan mo na. Hindi mo muna inisip, di ba? May mga tao din na may sinabi sa'yo, nagsalita ka kaagad na hindi mo muna binalanse, na hindi mo muna tinignan kung ano yung katotohanan bago ka nagsalita o bago ka nag-react, ganyan. Sabi ng spirit guides mo, be smart this time. Pag-isipan muna, pag-nilay-nilayan muna, bago ka umaksyon, bago ka kumilos kasi baka pagkisihan mo. Okay? Sabi rin ng spirit guides mo, maging matalino ka daw sa sasabihin mo. Be a great communicator. Kung ano sasabihin mo, sabihin mo na maayos, para hindi ka na misinterpret, para hindi rin niya mabasa ng ibang paraan yung sinasabi mo. Be a good conversationalist. Dapat yung sasabihin mo ay malinaw, maayos, para walang gulo, walang aberya, walang samaan ng loob, ganyan. So ngayon, strategize. At kung meron ka man daw na gagawin, panindigan mo. Kung meron ka mang sisimula na plano this time, be accountable and also work on it. Hindi pwedeng nasa isip lang, hindi pwedeng nasa pangarap lang yung mga plano, kailangan ina-actionan, okay? The King of Swords, the King of Mind, and the King of Action is being clarified by the Two of Swords. Yes, it's all about your choices and decisions. Hindi pwedeng na-decide ka lang basta-basta o umaksyon ka lang basta-basta. Kailangan pinagninilayan. Kailangan binubusising mabuti. Kasi karamihan sa atin kaya nagkakamali ng desisyon kasi akala mo yun lang. Tapos bigla ka lang decide out of emotion o kaya yun lang naisip mo kaya nag-decide ka pero hindi mo muna tinimbang. Hindi ka muna naghahanap ng hindi ka muna nag-research o nagtanong-tanong, tinimbang o kaya binaba mo muna emosyon mo bago ka nag-isip. So ngayon, in every decision daw, dapat nag-iisip muna. Pinaginilay-nilayan, binubusisi muna bago ka mag-decide. Okay? Because importante sa'yo ang decision mo. Especially sa mga bagay na gusto mong kunin. So make sure, kung meron ka mga bagay na kailangan pag-decidean, tapos nagdadalawang isip ka pa, o nalilito ka pa, o kaya hindi ka pa sure, huwag ka muna mag-decide, huwag ka muna magsabi ng yes or no, o huwag mo muna yakapin. Pag nilay-nilayan mo daw muna, okay? Don't make a rush decision. Ang outcome mo, pag-usapan natin later, pero bigyan muna kita ng additional monology card para sa iyong mga challenges for the week. Tumatalon. First, you have hold your vision. Yes. Kung ano yung pananaw mo at pangarap mo sa isang bagay, huwag kang mag-quit. Continue visualizing and targeting that vision, okay? Another message, you have work through your fears. Yes, huwag ka daw dapat magpatalo o magpagupo sa iyong mga takot at kaba at alinlangan. Another message, you have show the world the real you. Yes, ito yung pagkakataon na ipakita mo kung sino ka, the authentic you. Once you do that, things will come to you very smoothly. Dahil hindi ka nagtatago, hindi ka natatakot, wala kang pretensions, things will come to you in the authentic way possible. Okay? So, bigyan mo na kita ng oracle card for your fortune bago natin basahin ang outcome mo for the week. Ihanda mo na, Aquarius, ang iyong isang tanong, isang sagot later, okay? The fortune card is telling you, you have pineapple, reconciliation. Meron daw pagbabate o pag-aayos with someone. So, congratulations. Another message, you have peacock, beware of great pride. O ibaba daw ang pride para magkaayos na, okay?
O para din hindi magkaroon ng gulo, ibaba ang pride, ibaba ang ego. Another message of Rooster, an arrogant, boastful person should not cross. Meron daw tao sa paligid mo na mayabang, matigas ang ulo, stubborn. Kailangan mo daw iwasan. Another message of Gavel, involvement with the law. Siguro sa biyahe o sa pinupuntahan mo, kailangan mababang loob para hindi ka masangkot sa mga gulong pambatas. Okay? Another message of success. O ngayon, pero ka daw success this time. Congratulations. Another message. First, you have flowers, happiness. Happiness to darating sa'yo this week. Congratulations. Kaya huwag ka nang malungkot dito with the 4 of Cups. Huwag ka nang malungkot because happiness and success will come to you this time. Okay? Another message of courage, a journey either physical or mental. Like I said, meron tagang pagbiyahe dito. Meron kang pupuntahan or a mental journey or a physical journey na magbibigay sa iyo ng pagkawais o pagkatuto o you're really having this parang epiphany of learning more sa biyahe mo, sa ginagawa mo. And you're now understanding life na huwag ka susuko, na makukuha mo rin yung gusto mo, and you're on the path of contentment and abundance in your life. Okay? Another message, dalawa, kunin na natin. You have bag. Is something important such as a new job or a raise. Yes, meron ka tagang bagong trabaho o pag-aumento sa sahod. Congratulations. Jug, light-hearted, carefree time. Ito yung pagkakataon doon na mag-relax ka naman, have fun, because madalas ka nang nalulungkot o na didismaya sa mga ginagawa mo ngayon. Magsaya ka naman, enjoy life, and have some humor. Okay? Another message of desk, pay attention to your work. O ngayon, bigyan mo doon ng maraming atensyon ng tinatrabaho mo para magtagumpay na yan. Okay? O baka merong aberya o kailangan buhisiin, so pay attention to the small details in your work. Ang outcome mo for the week July 21 to 27 ay you have 8 of Swords. So ito ka na naman, Aquarius, meron ka na namang self-sabotage o sinasabotahe mo na naman sarili mo. You're thinking too much. Masyado ka na nag-overthink. Pwede mo lang simplihan lang yung approach mo, pero ikaw mismo nagbibigay ng komplikasyon sa mga bagay-bagay. Kung may dumating na blessing, gawin mo lang yung makakaya mo. Don't think of this too much. Just do what you can. Yung ibang bagay, pwede mo namang aralin, pwede mo namang ipagtanong. You can ask for other people's opinion. You can ask for other people's guidance para matulungan ka. Sabi ng spirit guides mo, huwag kang babalik sa mga sitwasyon na iniisip mo walang solusyon o walang way out. Ano? Lagi mong isipin, there are other options, there are other ways para solusyonan ang problema mo. Hindi ka nakatali dyan. Kaya mong tanggalin yan, kaya mong tanggalin ang piring, mahanap mo, makikita mo yung mga ibang solusyon. Hindi ka masusugatan sa mga espada na ito, malayo ka dyan. It will not hurt you, you will not fail. Okay? Just do what you can. Kaya mo yan, you can come out of this situation, meron pang solusyon, meron pang option for you. Kung merong hindi gumagana, magkaroon ko pa ng plan A, plan B, plan C, or option A, option B, option C. Merong solusyon sa bawat ginagawa mo this time. At huwag mong sarilinin lang ito. Help is coming. Okay? Help is coming at makakawala ka din sa problemang yan. So, i-clarify natin. Si 8 of Swords. Nakita ko rin dito na parang ikaw lang daw ang pipigil sa progress mo. Yung takot mo, kaba mo, alinlangan mo, duda mo, self-limiting thoughts mo, yung sinasabi mo sa sarili mo, hindi ko kaya, baka mag-fail ako, baka mapahiya ako doon, baka matalo lang ako. So, kung yun ang papairalin mo, talagang hindi ka makaabante. Pero if you truly trust yourself at maging masaya ka lang, just go with the flow, makukuha mo yung tagumpay na gusto mo. Okay? Ano ba yan? Tapon pa. The 8 of Swords is being clarified by the Ace of Swords. Yes, kalinawan ng isip. Kalinawan ng isip ang kailangan mo para makawala ka sa mga bagay na parang feeling mo stuck ka, wala kang paggalaw o wala kang pag-abante, parang stagnant ka dyan. Feeling mo you can't get out of that situation kasi very confused ka o very troubled ang isip mo. Kulang ka sa relaxation, hindi ka makapag-relax, kaya wala kang maisip na solusyon. Once you clear up your mind, once na isipin mo sarili mo, okay lang to, relax lang ako, makukuha ko to, lilinaw ang isip mo. So, kaya talaga sabi dito, if you need to take time out, kung kailangan mo munang lumayo, magbakasyon saglit, mag-beach o pumunta sa park o iwanan mo na yung project na yan, balikan mo na lang next week, balikan mo bukas, lilinaw ang isip mo kasi makapag-relax ka na. Kapag nakapag-relax ka na, lilinaw ang lahat ng bagay sa'yo. Yung mga bagay na akala mo walang solusyon, bigla-bigla mo makikita, ay may solusyon pala, ay may plano pa pala, ay may way pa pala dito na hindi mo nakikita before kasi very confused and masyado nang magulo yung isip mo. Ngayon, nakita ko sa'yo, clarity will come,
at in your outcome, lilinaw ng isip mo at makahanap ka na ng paraan para makawala ka na dyan. Okay? Aquarius, that is your July 21 to 27 reading. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot portion. Close your eyes and concentrate on that question. Spirit guides, Holy Spirit, ibigay natin kay Aquarius ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng additional angel whisper card because your angel guide ay nasa tabi mo ngayon. Binibigyan ka ng clarity sa sagot na ito. Okay? You have 1 and you have 2. Okay, Aquarius, open your eyes. Inhale and exhale. The answer to your question is you have the Knight of Wands upright, you have the Emperor upright, you have asked for help from others, and you have helpful people. O dalawang cards ang nagsasabi na hindi mo to kaya mag-isa. Kung meron sa question mo, you need assistance, you need help, you need guidance from other people na makakatulong sa iyo para masagot na yung question mo. Kasi baka mamaya clouded pala yung isip mo when it comes to your question, kaya limitado ang iyong outcome o iyong solusyon. This time, sabi ng angel mo, ask for help from others and helpful people will arrive. Darating ang mga taong magbibigay sa iyo ng kalinawan, magbibigay sa iyo ng garantiya na okay lang yan, ito ang dapat gawin, ganyan-ganyan. Gagaan na ang iyong problema. Sabi naman ng yung spirit guides, the Emperor card upright is telling you, be wise this time. Maging matalino ka ngayon na kailangan ko ng tulong ng ibang tao, hindi ko kaya tong gawin mag-isa. Be smart enough and be brave enough to admit to yourself na yung ibang tao ang tutulong sa akin para ma-achieve ko ito. Ngayon sabi ni spirit guides mo, maging matapang ka daw na harapin yung question mo because something there ay parang may harang o meron kang hindi nalalaman. Ngayon harapin mo daw yung just a question mo. Other people will help you para harapin yan. With the Knight of Wands, be happy, be excited daw because something good is gonna come with this question. Nakita ko rito na isugod mo daw, gawin mo na, huwag ka na papigil. Just enjoy the process, sabi dito. And you will see the good outcome because Knight of Wands is the deliverer of good news. So this both of cards is a card of yes. So sagot sa'yo yes. Meron magandang mapapala ka dyan sa question mo, pero kailangan daw talaga ask other people's help para makatulong sa question mo. Okay, Aquarius, that is the answer to your question. Hopefully pwede sagot ko yan at nalinawan ka this time. Yan din po ang yung July 21 to 27 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Sardo PH. God bless everybody.